siya ipakilala ito dito sa ating Schools Division Office upang makinabang ang mga batang Fernando at Fernanda. Ang Schools Division City of San Fernando ay naglabas po ng Division Memorandum number 89 noong February 13, 2025, kung saan laman nito ang mga guidelines at framework ng programa. Okay, the DepEd Memorandum outlines the key objectives of the program, which are ensuring safety and security, promote awareness, emergency response readiness, foster partnership, and naglabas din po ng guidelines kung paano po ito isasagawa sa mga paaralan, the school safety and security measures, emergency response protocols, stakeholders engagement, at ang gawain po na ito ay i-monitor po nila. So we have the monitoring and evaluation. Ang ating mga paaralan ay may epektibong mekanismo upang maprotektahan ang mga paaralan laban sa mga panganib tulad ng aksidente, kalamidad at mga krimen. Ang mga hakbang na ito ay magbibigay ng isang ligtas na kapaligiran kung saan ang mga mag-aaral at kawani ay makakalahok sa pagkatuto ng walang aalalahanin sa kanilang kaligtasan. Ang ating mga paaralan ay may safety fence o bakod na nagsisigurong ligtas ang mga schoolgoers at malimitahan ang pagpasok sa mga otorisadong tao lamang upang mapahusay ang seguridad ng campus. Ang ating mga paaralan ay nagkaroon ng renovations upang mas mapaluwang ang mga school gates, upang mapadali at mas maayos ang pagpasok at paglabas ng mga mag-aaral. Mayroon na rin po mga installed surveillance camera o yung CCTV sa mga paaralan upang sa gayon ay masubaybayan ang mga aktibidad ng mga mag-aaral at iba pang mga taong pumapasok sa paaralan. Para sa kalaman po ng lahat, ang CCTV po dito sa ating paaralan ay konektado po dito sa aking cellphone. Kaya kahit wala ako dito sa school, Sabado man o Linggo, nakikita ko po ang ating paaralan. Pinapaigting ng Bantay Paaralan Program ang pagsasagawa ng regular na seguridad monitoring upang mapanatili ang katahimikan at kaligtasan sa loob at labas ng campus. Nang dahil sa Bantay Paaralan Ligtas Kabataan Program, ang mga paaralan ay nagsasagawa ng repainting ng kanilang mga pedestrian lanes upang matiyak ang ligtas na paggalaw ng mga tao sa labas ng paaralan. Kaya po dito sa may kalsada po natin, makikita niyo yung mga linyang puti. Yun ang tinatawag na pedestrian lanes kung saan doon kayo pwede tumawid. Sa ilalim ng Bantay Paaralan Program, muling binigyan diin ang pagtutulungan ng mga paaralan at mga opisyal ng barangay. Ang mga barangay tanod, peace officers, mga kapitan ng barangay at iba pang mga opisyal ay nakipagtulungan upang magbigay ng karagdagang proteksyon sa mga paaralan. Kaya naman nandito ang Barangay San Agustin, Barangay San Francisco at Barangay Poro para makilahok po sa Bantay Paaralan Program. Some selected schools have also implemented schedule adjustments to help address the traffic issues around the school. The positive impact of this division guidelines is already being experienced by both schoolgoers and the residents of the city of San Fernando. Tayo po dito, hindi po tayo nagpalit ng schedule kasi po maayos po naman po ang traffic dito. Pero doon po sa paaralan ng Katbangin, South Central, North Central ay gumawa po sila ng adjustments para po hindi matraffic ang mga mag-aaral. Ganun na rin po school community about safety protocols and emergency procedures. This will involve training awareness, campaigns, and ensuring that every member of the school community understands their role in maintaining safety. And emergency response readiness,
Implement and regularly practice comprehensive evacuation and disaster response plans. Schools will be well prepared for any emergency through regular drills and training for both staff and learners, ensuring swift, efficient action during any crisis. Katulad po ng ginagawa natin na earthquake drill. Alam niyo na kung saan ang evacuation area po natin. At naka-post na rin po yung ating evacuation plan. Nandyan lang po sa may malapit sa ating gate. I would like to emphasize the importance of fostering partnership. Through the Bantay Paaralan Ligtas Kabataan program, the partnership between the school and the community has been strengthened. This is achieved through the formation of the task force. Makihanap po yung task force na natin ikot. Which is composed of the key individuals working together to ensure security within and around the school premises. Magbuo po tayo ng task force exclusive for Bantay Paaralan Ligtas Kabataan program. At ang bawat member po ng task force, andito po sila, school heads, teachers, the SGC, the PTA, security guards, barangay officials, the OPS or the Office of the Public Safety, and the Philippine National Police. Ano po ang tungkulin ng bawat isa? The school head oversees the implementation of security measures and collaborates with other members of the task force to address security concerns effectively. They also ensure that school staff are properly trained in safety protocols, especially when guiding children across pedestrian lanes. So ako po ang titingin po sa lahat at makikikoordinate sa mga taga-barangay po at tinitignan ko pong mabuti ng mga guro po ay trained din po sila sa safety protocols. The Philippine National Police or the police officers, ang ating mga manong at manang police, play a vital role by providing law enforcement support. They conduct regular patrols around the school areas to deter criminal activity and respond to any security threats or incidents as needed. Kaya sabi po kanina ni Sir, ni Ma'am Patrolman, huwag po tayong matakot sa mga pulis. Sila po ay mga kaibigan po natin. Dahil sa mga pulis, tayo ay ligtas. The Office of the Public Safety or the OPS monitors pedestrian lanes near schools during peak hours to ensure the safe passage of children. They manage traffic flow and control intersections, enforcing traffic regulations like speed limits and pedestrian right-of-way to prevent accidents. Kilala niyo ba yung mga OPS natin? Sila yung mga nagta-traffic sa may plaza. Nakita niyo na sila? Sila ang mga OPS. So, tinitignan na ang mga pedestrian lanes ay maluwag ito at hindi kayo masasagasaan. At ang mga sasakyan ay sumusunod sa mga traffic regulations. Ang ating mga barangay captains at officials kasama mga barangay tanod ay nagbibigay ng napakahalagang suporta at mga resources upang mapahusay ang seguridad ng paaralan. Nakikipag-ugnayan sila sa PNP, OPS at iba pang mga ahensya at tinutulungan ang barangay sa pagmobilisa ng mga resources upang matugunan ang mga isyu sa seguridad at matiyak ang kaligtasan ng mga pedestrian lane. Kilala niyo ba ang ating barangay captain ng San Agustin? Sino siya? Si Sir Nicanor Ramos sa barangay San Francisco. Sino? Conrado Busa. Conrado Busa. At sa barangay Poro, sino? Joseph Clarence Valero. Okay. So, ang mga barangay captain natin, kasama nila ang kanilang mga barangay kagawad at ang mga tanod, tutulong sila sa atin para tayo ay bantayan. Para tayo ay ligtas. Okay. Ang mga barangay tanod ay nagsasagawa ng regular na mga patrolya, lalo na sa gabi. Kaya makikita nyo, may mga tanod tayo dyan kahit gabi na, sa mga lugar ng paaralan upang maiwasan ng mga kriminal na gawain. Tinutulungan nila ang pagpapanatili ng kaayusan at seguridad sa loob ng barangay at tinitiyak ang kaligtasan ng bawat batang tumatanda
pedestrian lanes. The School Governance Council, so nandito si Sir Joshua, siya ang presidente. At ang PTA na ang ating presidente ay si Ma'am Rami Beth. Collaborate with school administration and stakeholders to identify security needs. They organize safety awareness campaigns for parents and students and assist in coordinating volunteer patrols and safety measures. And for teachers, remain vigilant and attentive to the safety of students within the school premises. They educate students about pedestrian safety and collaborate with others to ensure a safe learning environment. Kaya dear teachers, ipaalam sa kanila kung ano ang gamit ng pedestrian lane. Security guards, okay, are responsible for monitoring entry and exit points of the school premises, conducting regular inspections to prevent security breaches, and assisting in guiding children safely across pedestrian lanes during peak hours. So maghahanap tayo ng ating security guards kasi wala na si Manong Alan. The partnership forged among all these stakeholders will undoubtedly create a positive impact. Together, we are building a safe and secure environment for the young learners of Fernando and Fernanda. At ngayong araw na ito ay official nating inilulunsad ang Bantay Paaralan Ligtas Kabataan Program, isang programang nilikha ng may malasakit mula sa isang leader na may mabuting puso para sa mga batang Fernando at Fernanda. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Thank you, Ma'am Alma G. Galban. Okay, Ma'am Alma emphasized that ang Project Bantay Paaralan ay nagbibigay prioridad sa proteksyon ng mga mag-aaral at kawani at tinutulungan silang magtagumpay sa isang ligtas na kapaligiran. Okay, let's acknowledge the presence of Thank you, our ma'am. PTA President, Ma'am Rami Beth Galban. Thank you, ma'am. Thank you. Okay, thank you to our Dr. Lorena Salvador for joining this program, ma'am. And to our patron woman, PNP, Jojo A. Padilla. Thank you po. Okay, to give the message of commitment, may I call on our President SELG. We have Shandal Zaire A. Santos, our grade 6 student. Humingi na malalim, hinga na malalim. Good afternoon, everyone. Project Sagip and Bantay Paaralan Ligtas Kabataan Program. This collaborated effort aims to create a safe and nurturing environment for us both in and outside of school, involving students, parents, teachers, and local government, officials, and community members. Sa SAPES, we are one. Sa SAPES, ligtas ako. Sa SAPES, ligtas tayong lahat. To our beloved Superintendent, thank you for this program. It marks a significant step towards building a stronger, safer, and brighter future. Thank you. Okay, thank you, Shandal Zaire A. Santos. To give another message of commitment, may I call on Sir SGC Joshua Piolo. Good afternoon po sa ating lahat. In behalf of SGC of San Agustin Forum Elementary School, makakaasa po kayo na we will give our full support to the Project Sagip, Bantay Paaralan, Ligtas ang Kabataan, to ensure the welfare of our school children, and believe that the youth is the hope of our nation. Thank you and good afternoon. Okay, thank you, Sir Joshua. Very short but relevant. To give another message of commitment, may I call on our Special A President, Ma'am Rami Beth A. Galban. Huwag matatako
Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon mga bata. Ang project sa GIFT, Bantay Paralan Ligtas Mga Kabataan Program. By the way, nandito po ang aming Barangay Talod na tutulong sa ating programa. From Barangay Poro po kami. Isuda po iti tumulong kanya tayo, dito'y programa tayo. Mga po kami ato di Barangay Poro para sa kaligtasan ng ating mga kabataan dito sa Paralan. By the way, agyaman kami iti programa nga daytoy para iti ubing, iti kaligtasan ta, iti huwag tesalaan tayo. Kano sumangpot na dito, ligtas sila. So paglabas nila, dapat ligtas din sila. Thank you so much. Okay, thank you, Ma'am Rami Beth A. Gomez. Another message of commitment, may I call on? From our Barangay of San Francisco, by our Barangay Captain Conrado Busa, represented by Sir Paolo Pino Esperes. Thank you very much for this kind of invite to all of us this program. Now, together with my fellow Kagawad Dani Pana, we salute all this program to take it. Sorry. Okay, thank you, Sir Paolo Pino Esperes. To officially close our program, we have our closing song, Iingatan Ka, to be led by our grade 6 believing teacher, Sir Jerwin Isaan. Bakit? Mayatan kumakot. Hindi, may humakabol na bisita. Nakikita niyo? Saan ba? Yes, anak. Yes. Akala na ni Jess. Yes? Sabayan natin yung tugtog ha, tsaka yung kanta ha. Kanta po kayo lahat. Tanging pangarap lang sa iyong pagmamahal ay mamakamtan. Kahit na sandali kita ay mamasdan, gaya'y tila ba walang hanggan. Sana'y di na magising kong pangarap maging ang buhay na makulay ang tatahakin. Minsan ay madarapa, minsan
Ang buhay na makulay ang pagkakaunin. Minsan ay malalapan, minsan din ay luluha. Dito na maninindig, pagkat sa buhay mo ay may nagmamahal pa rin. Ingatan ka, aalagaan ka, sa puso ko ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo, may gagabay sa'yo. Ang alay ko ito, pagmamahal ko. May nagmamahal, aakay sa'yo. Aking inay, ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Di mo'y kay ganda. Pangarap ko na makamtan mo Iingatan ka, aalagaan ka, sa puso ko ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo, may gagabay sa'yo. Ang alay mo ito, pagmamahal ko. Ay nagmamahal, aakay sa'yo. Aking inay, ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Ika'y nagkailangan. Pangarap ko na makamtan ko na. Pangarap ko na makamtan ko na. One more? One more ba? One more? Jerwin! Jerwin! May call on Ma'am Karen Pinzon, the grade 2 chairman. Ay, great chairman. Kakanta yan. Tumayo po tayo lahat at manalangin. Ay, Tumahimik na po. Mahal naming Panginoon, sa araw na ito, kami po ay lumalapit sa inyo na may pusong puno ng pag-asa at hangarin para sa ikabubuti ng aming mga mag-aaral. Habang ipinapakilala namin ang project sa GIP sa buong Pilipinas, hiling po namin ang inyong patnubay at pagpapala. Panginoon, ipinapanalangin po namin ang lahat ng mga bata naway matutunan nilang magmalasakit sa isa't isa, magtulungan at magkaisa sa kabila ng kanilang mga pagkakaiba. Palakasin po ninyo ang kanilang loob upang harapin ang mga hamon ng buhay ng may pagtitiwala at pananampalataya. Bilang leader ng pamahalaan at paaralan, bigyan niyo po kami ng karunungan at kakayahan upang maging gabay at halimbawa ng pagkakaisa at pag-ibig sa aming mga mag-aaral. Naway maging matagumpay ang project sa GIP sa pag-abot sa mga batang naaabuso at nangangailangan ng tulong at maghatid ng positibong pagbabago sa kanilang mga buhay. Panginoon, ipinapanalangin po namin na ang bawat isa sa amin mula sa mga punong guro at tagapangasiwa hanggang sa mga guro at mga magulang ay maging matatag na haligi ng suporta para sa mga bata. Naway ang mga leader ay magkaisa, sama-sama natin may sakatuparan ang layunin ng proyekto na magbigay ng kalinga at pag-asa sa bawat paaralan. Sa gitna ng lahat ng mga ito, patuloy po kaming umaasa sa inyong walang hanggang pagmamahal at biyaya. Tulungan niyo po kaming
maging mga tunay na lingkod bayan na naglalayong magbigay ng liwanag at pag-asa sa mga batang makabansa, bansang makabata para sa bagong Pilipinas. Ito po ang aming taimtim na panalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Sessional. Okay, dito po nagtatapos ang aming programa ngayong hapon na ito. Nais ko po magpapalamat sa lahat po ng dumalo sa ating programa. Indeed, our program is successful. Dahil po sa inyo, mga bata, na napakatinoy po habang nagpo-programa po tayo. Muli po, itinatapot ko ang aking pasasalamat sa mga barangay officials na nandito po. I-request ko lang po na sana bawat official po ay mag-picture muna po kami. Ma'am, photo muna po. Kayo po. Wala po tayong picture pa po. Sir Darwin, sandali na po isa-isa po bawat barangay. Teachers, may kayo, teachers. Teachers, please. Teachers, may kayo. Paano makita na Sige. Maraming salamat din Sir Darwin sa stage. Yes, ma'am. Serenay! Ika na, Serenay! Serenay! Ika Shout out nyo, ma'am. Shout out yung sakit. Project sa Ligtas. Ready? Ready? Project sa Ligtas. Take two, ma'am. Project sa Ligtas. Ako. Isa pa, ma'am. Isa pa, ma'am. 1, 2, 3, go! Project sa Ligtas. Ako. Okay, fine. Okay, kita tayo ang pinapo. At kita mag-iis ko dyan sa Sir Darwin muna. O, tayo mga bata, tayo. Yes na ka, sabi tayo. Ma'am, abante kayo dito, ma'am. Hindi nakikita yung mga bata. Abante kayo, ma'am. Abante. Yan. Okay. Ready? Project sa Isa pa, ma'am. 1, 2, 3, go! Project sa Pag-share na lang po. Okay, thank you